Oh, okay. I want you to know na our lesson for today po is recorded. Is that okay? Yes. Okay. Okay. So before tayo magsimula or before po tayo mag-continue sa ating lesson, let us first review or recap ano ang ating napag-usapan kahapon. So, sino nga ang taong ito, Maggie? Ferdinand Magellan. Okay, siya po. Si Ferdinand Magellan. Okay. Kailan nga nagsimula si Ferdinand Magellan maglakbay upang tuklasin ang isla ng Moluccas, Maggie? Um, noong September 20, 1519. Okay. So, noong September 20, 19, ang pagsimula ng ekspedisyon ni Magellan. Now, bakit nga ba gusto ni Magellan pumunta sa isla ng Moluccas or the Spice Island? Bakit nga po? Bakit gusto nila punta sa Malocas? Bakit po? Bakit nga ba gusto ni Magellan na pumunta doon sa isla na yun? Ay, ano ba ang nandun? Mga, Mga spices. yes, mga Like, spices. Like mga, can you still remember um, po yung mga spices na tinalaki natin kahapon? Hindi na po. nope. Sige. Bakit nga po very important ang mga spices na yon? Bakit? Ano ba ang Para, kanilang uh, sa iba, para sa, para sa pagkain, para sa, we, pre, we're saving, serve ng meat? Okay, pag-preserve ng meat, ano pa? um, Pag-preserve ng meat, what else, Maggie? Ano pa po? fashion, for some reason. What? Mga makeup. Yeah. Cosmetics? Yes, cosmetics. Ano pa? Meron pang isa. At yung iniinom natin if tayo ay nagkakasakit. Medicine. Okay, medicine. At ano pa? Ano ba ang halaga? Okay, ano ba ang halaga ng spices noon, Maggie? It's like, Hmm? katulad ito ng, Ng gold. yes, dahil ang halaga ng spices noon ay gold. Kaya, very important ito. At saka, ang mga spices ay rare lang sila kung tumubo. Okay, asan nga sila tumutubo, Maggie, or saan po sila makikita? Sa bahagi ng anong country? Anong country? Indonesia. Yes, sa bahagi ng Indonesia. Okay. Now, kailan nga ulit, Maggie, dumating si Magellan sa Pilipinas? Kailan dumating si Um, Magellan sa Pilipinas, Maggie? noong, noong March 16, 1521. Okay, noong March 16, 1521. Okay, sige. Dito naman tayo noong nagtungo si Magellan sa Mactan, Cebu. Kailan yon, Maggie? Kailan nagtungo si Magellan sa Mactan, Cebu? Noong, Noong kailan? Noong April, April. noong April 27, 1521. Okay. Maraming salamat. Now, nung dumating si Magellan Maggie again sa Mactan ay noong April 26, 1521. Ang April 27, 1521, Maggie, is naganap ang kasaysayan ng labanan sa Mactan. Dahil sa labanan na yon, namatay sino ang namatay? Si, Si Magellan.
Okay, namatay si Magellan. Nang namatay si Magellan, may tatlong tauhan ang pumalit sa kanya bilang pinuno ng ekspedisyon. Now, sino ang pinakaunang pumalit kay Magellan? We have Um, sino ang unang pumalit kay Magellan, Maggie? si Duarte Barso Yes, Barbosa. Si Duarte Barbosa at nasawi siya. Saan siya nasawi? sa Cebu. Sa Cebu. Now, ang kasunod ni Duarte Barbosa, sino naman ang kasunod na pumalit? We have Um, si Juan Carvalho ko si Juan Carvajo. Pero, si Juan Carvajo ay nag-utos siyang wasakin ang barkong Concepcion at kalaunan siya ay napaalis din bilang pagkapinuno. Nang napaalis na si Juan Carvajo, sino ang last or pangatlong pinuno na pumalit? Si si John Gonlazo Gomez de eh, Espinosa. Okay. So, ang katatlong pumalit kay Magellan ay si Gonzalo Gomez de Esposa. Okay. Now, diba may dalawang barko. May dalawang barko na lamang ang nagawang makarating sa Moluccas. Okay. Naghiwalay, sa turn natin, Moluccas, naghiwalay ang landas ni na Espinosa. Ano ang barkong ginamit ni Espinosa, Maggie? Barkong? Okay. Ano pong barkong ginamit ni Trinidad. Trinidad? Now, si Juan Sebastian naman, ano ang kanyang barkong ginamit? Barkong? Victoria. Bak barkong Victoria. Now, nag-separate way sila. Sinubukan maghanap ni Espinosa ng ruta pabalik sa Espanya, ngunit nadakip siya ng mga Portuges. Now, sino na lang ang nakarating doon? Or sino ang matagumpay na nakabalik sa katubigan ng Espanya? Anong barko? Barko ni Magellan, Victoria. Okay, barkong Victoria na ang kapitan doon ay sino ang kapitan doon? Si Espinosa. Oh, si Espinosa again, Maggie. Siya ang kapitan ng Trinidad. Now, si Sebastian Elcano ang kapitan ng barkong Victoria. Okay? Now, tiba may limang, again ha, may limang barko na umalis noon. Pero isa lang ang nakabalik. Anong ang barko yun? Yun ang Barkong, a minute. barkong, Barkong, okay, Barkong, Victoria. okay, barkong Victoria. Sige. Tagumpay na nakabalik sila Elcano sa katubigan ng Espanya noong. Kailan sila nakabalik sa Espanya, Maggie? Noong Noong September 6 to September 6, 1521. 21? Well, 22, I meant. Okay. So, September 6, 1522, sila nakabalik. So, ilang taon sila sa dagat, Maggie? Can you still remember po kung ilang taon Tatlo. sila? Okay. 3 taon sila nasa dagat. At nakabalik sila sa Espanya makalipas ang 3 taon. Now, sa barkong yun, may 245 na orihinal na tauhan ang nasa barko. Pero ilan lang nga ang nakauwi or ang nakasurvive? Ilang tao lang po ang nakasurvive? Lagi, ilang tao lang po ang nakasurvive sa barkong ah ah, Elcano or sa barkong Victoria? Ilan lang po? 18. Okay, 18. Dahil
Ang iba ay namatay sila dahil sa starvation or kagutom or gutom, wala silang makain. Next is sakit, which is ang scurvy. Kulang sila ng vitamin C. And then, lastly, namatay sila dahil sa pakikipag-away. Kaya, sa 245 na tao or mga tauhan na nakasakay sa barko, Maggie, only ilan nga ulit ang nabuhay lang or ilan lang po ang nakasurvive? 18. Okay, 18 na tao lang po. Okay, next. So, ito si um, Juan Sebastian Elcano. Sino nga si Juan Sebastian Elcano, Maggie? Siya ang Siya ang kapitan ng barkong. kapitan ng barko, Anong barko iyon, Maggie? Trinidad. Okay, barkong Trinidad. No, it's not barkong Trinidad, Maggie. Si Espinosa sa barkong Trinidad. Si Elcano ay sa barkong. Victoria. Okay, sa barkong Victoria. Okay. Sige, Mag. So, now dito naman tayo sa Moluccas. Ano nga ang ano nga ang another name or another na tinatawag sa Moluccas? Pwede din natin siya tawaging Baluco. Maluco. And ito ay kabilang sa Spice Island. Okay. So again, ang mga spice or mga spices, so, we have here, meron tayong cloves. Okay, look at the picture, Maggie. Ito ang cloves. Ito ang pepper, cinnamon, nutmeg, and mace. So, yan sila ang mga spices noon na very gold ano, ang kanilang, kung bibilhin sila para silang gold. Now, dito tayo sa spices. So, again, saan nga ginagamit ang spices? Hindi lang ito para magpreserba ng karne, kundi ginagamit din ito sa, ano-ano yon, Maggie? Sa, Ah, sa okay, saan sa pa ginagamit ang spices? sa medicine pabango at cosmetic. Mas pabango, cosmetics at, At pabango. okay, pabango, cosmetics, perfume, or cosmetics at ang last. Itong, Pagkain, medicine. okay, medicine. Okay, you have to remember that, Maggie. So, let's have this one. So, tapos na tayo kahapon. Napag-usapan natin ang una ang hilagang ruta na nagsimula sa China at binabagtas ang desierto sa Samarkand o Bokhara. At tinawid ang Caspian Sea at Black Sea. Okay. Now, Maggie, dito na po tayo. Magpapatuloy na tayo sa ating talakayan. Dito na tayo sa pangalawa, ang gitnang ruta. Okay, maaari mo po bang basahin ang gitnang ruta, Maggie? Palawan ng gitnang ruta mula sa India ng mga maklakal ay dinadala ng mga sasakyang pandagat ng sa lupon ng Peras, Mapersa, mula rito ng mga kalakal ay ginigihahatid sa pamamagitan ng mga
kamelyong na ng la ng lalakbay patulong sa mga gus Lungsod. lung lungsod ng Antico, Apelio at uh, Yan ay ano, lang. Yan ay so lungsod ng Antico. Wait lang. Let's be let's make this bigger. Damascus. Ang last ay Damascus. Okay, maraming salamat sa pagbasa. Now, dito na tayo sa gitnang ruta. So, ang gitnang ruta, Maggie, ay nagmumula siya dito po sa India. So, this is the India. Now, mula sa India, ang mga produktong asyano, tulad ng mga pampalasa, which is yung spices, ay isinasakay sa sakyang pandagat at binabagtas ang dagat hanggang makarating sa Ormuz sa gulpo ng Persia or ang Strait of Hormuz Persian Group, which is this one. You can sa uh, uh, From here, mula sa India, and then dinadala ang mga spices patungo sa Strait of Hormuz, and then ito ang kanilang ruta. Bali, ito ang gitnang ruta nila. Okay. Then, pagdating sa Ormoz, Maggie, sa lugar na Ormoz, inililipat nila ang mga kalakal sa pangkatihan kung saan isinasakay ng mga ito or ang mga ito sa kamelyo o mga caravan upang kargahin at ipagpatuloy ang paglalakbay sa lupa. Na pagkatapos silang maglakbay sa dagat, isasakay na ah, isasakay na naman nila ito or mula rito ang kalakal ay ihahatid sa pamamagitan ng kamelyong naglalakbay. Meaning maglalakbay na sila, hindi na sila ah, sasakay ng barko, syempre kasi maglalakad na sila at patungo na sila sa lungsod ng um, Antioch, Aleppo, and Damascus, Petra. So, yun. And ang kanilang destinasyon, Maggie, ay nagtatapos ang kanilang paglalakbay na ito sa mga kilalang lungsod sa kalakalan sa gitnang silangan or sa Middle East, tulad ng Antioch, Aleppo at Damascus. At mula sa mga lungsod na ito, ipinapasa ang mga kalakal sa Europang mga ngalakal patungo sa Europa. Europa. Now, let's proceed na, Maggie, sa ikatatlong bahagi or ang ikatatlong o ang huling ruta. Sige, dito tayo sa timog na ruta. Okay. Maari mo bang basahin, Maggie? ng timog na ruta na nagsisimula sa India, tatagtansin na ang karagatan India, babaynin ang Arabia tuloy sa Red Sea nang sa makarating sa Wikiro o Alex na di sa Egypt. Egypt. Okay. Now, dito naman sa huli, which is ang timog na ruta or ang southern route, ang pangunahing daloy ng kalakal, Magi, ay nagsisimula sila sa India at babagtasin nila kung saan isinasakay ang mga kalakal sa barko at binabagtas ang karagatang India or ang Indian Ocean. Yeah? Again, they are going to start in the India pero
hindi sila patungo dito. Just like doon sa Hilaga, gitna. Ngunit dito sila sa Arabian Sea, Strait sa Hormuz, and then sa Red Sea at papunta sa Egypt. Okay. Mula sa karagatang India, babaybayin ng mga mandargat ang baybayin ng Arabia patungo sa Red Sea. At ang kanilang huling destinasyon, Maggie, ay nagtatapos ang paglalakbay sa mga lungsod ng Cairo o sa Alexandria sa Egypt. Now, bakit mahalaga ang mga ito? Maggie, mahalaga ito or ang itong itong pangatlo at ang huling pangunahing daanan ng kalakalan sa pagitan ng Asya at Europa noong sinaunang panahon. Dahil sa rutang ito, Maggie, nakarating ang mga produktong Asyano tulad ng mga pampalasa sa Hilagang Aprika at sa dagat ng Mediteraneo, kung saan ipinagbibili naman ito ng mga mangangalakal sa buong Europa. So, dahil sa tatlong ruta na ito, which is ang hilagang ruta, ang gitnang ruta, at timog na ruta, Maggie, ay naabot nila ang kanilang pangangalakal sa mga Anciano at hirap ng mga mangangalakal. Okay? So, dito tayo sa last. Okay? Maginang dumating ang panahon na ang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga mangangalakal sa Asyano at Cleopatra ay sinakop ng nagaharing Turkong Ottoman. Dahil dito, tanging mga Italianong mangangalakal na lamang ang pinayagan na at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal. So meaning, Maggie, dumating ang panahon na pinapastop na ang mga tao or ang mga Asyano at Europa dahil sinakop na naghaharing Turko Ottoman. Kaya ang tanging mga nangangalakal na lang or ang tanging mga tao na lang ang nagbibigay or nakapaghahatid ng mga kinakailangan ng mga tao noon ay ang Italianong mga ngalakal. At sila lamang po ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga ngalakal sa Asyano. So meaning, na-stop na po yung pangangalakal ng mga tao noon na galing sa Asyano at Europa dahil ang mga Italiano na lang. Okay. Now, dahil dito napilitan na pong maghanap ng bagong ruta ang mga ngalakal sa Europyo. At ang kanilang pagnanais na makibahagi sa kalakalan ng spices ng Asya ay ang nagbungsod sa mga Europyo na kaguli, galugarin ang mga karagatan at hanapin ang pinagmumulan ng mga pampalasa. Kaya dahil doon napilitan sila na hanapin ang pinagmumulan ng mga pampalasa dahil nga napastop na sila. Napastop na sila, wala na silang spices, wala na silang makukuhang spices. So meaning, hindi na sila makakagawa ng pabango, ng mga um, pag-preserve ng kanilang pagkain, madali na lang itong mapapanis, at ang kanilang medisina. So, mahihirapan na po silang makapaggawa ng medisina. Okay. So, may katanungan ka ba doon, Maggie? Wala Sa po. mga ruta? Okay. Sige, maraming salamat. So, nagsimula ang dakilang panahon ng eksplorasyon o mga panahong paggalugad ng mga lugar na hindi pa nararating ng mga Europyo noong ika-15 siglo. Now, ang eksplorasyong ito ay nagkaroon ng matinding epekto na naging takbo ng kasaysayan ng Okay. So, before po tayo magsimula kung ano ang eksplorasyon, Maggie, um, sagutan muna natin ito. Mga ginagamit noong panahon ng eksplorasyon. Okay? Look at the pictures, Maggie. Do you have any idea, do you have ideas po or any ideas tungkol That saan? is a compass. Okay.
Sige, basahin mo po muna ang kanyang description. Binibigay na tamang direksyon. Compass. Okay, it is It is a compass. a compass. Maggie, compass. Okay, very good. So, ito po ay compass. Now, ang compass, Maggie, nagbibigay po siya ng tamang direksyon. So, before, wala pa tayong Google Map, wala pa GPS. So, ang tanging ginagamit lang ng mga tao noon para makahanap sila ng direksyon or magbigay ito ng direksyon sa kanila ay compass. Sige, how about number 2? Alam mo ba kung ano ang number 2? Um, Okay. Kagamitan upang masukat ang anggulo sa pagitan ng dinaraanan at kalangitan. Ano ito, Maggie? Ako ay, ito ay okay, sige. Pass, Maggie, pass. it's like, Mm-hmm. It's like, what? name, but it's like Yes. used to see things. I just forgot the name. Okay. Ang tawag po dyan ay cross staff. Cross staff. So, ang cross staff, Maggie, ito ay ang kagamitan upang masukat ang anggulo ng pagitan ng dinaraanan at ng kalangitan. Okay. Now, how about number 3, Maggie? What is this? Ano ito? Map. Okay, ito po ay map or sa Tagalog ay Mapa. mapa. Okay. Paari mo bang basahin kung ano ang mapa? Nabibigay ng impormasyon tulang Tungkol tungkol ng hewalika gwi- er, geographical. go- geogra- geographical na pakat pakatan kananginan ng mga lugar. Okay. Maraming salamat. Now, sa number 4. Alam mo kung ano ang number 4? Hmm, Okay. Sige, Mag. ano? Okay. Okay, Maggie, it's already 5:35.